So ito na mga kababayan, para masaksihan nyo po talaga kung totoo ba talaga yan, Kent, na nagsasalita talaga si PBBM patungkol kay Aimee na sinabi niya at itinanggi itong kapatid. Kasi hindi naman talaga gawain ng totoong kapatid yan, mga kababayan. Kaya totoong ampon si Aimee. Ito mga kababayan, ako usap-usapan kaya yung ito mga kababayan. Dahil dito, mga kababayan, sa sagot ni PBBM, nauungkat ngayon mga kababayan itong interview ni Winnie Monzon kay Imelda Marcos. Kasi kung si Aimee lang magsalita na ganon, mga kababayan, naiintindihan ng tao kasi inggit kasi yan. Ngayon mga kababayan, si PBBM nagsalita na tignan nyo, sabi nga ni PBBM, gumaganon siya kasi hindi niya yung dinaan na lang niya sa ganun. Ito po mga kababayan, pakinggan niyo. Di ba? It's anathema to me to talk about family matters generally in public. I do not like to. We do not like to show our dirty linen in public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. Friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. Patay! Nako, Aimee. Kita mo yan? Kita nyo? Rinig nyo mga kababayan? Pinag-usapan daw at nag-uusap-usap daw sila ni PBBM, yung mga kaibigan, yung mga pamilya, na masakit mang sabihin, masakit mang isipin, pero yung babae na nakita ninyo, yung bruha, yung lady, was talking on TV, is not my sister. Diba? Kita nyo yan, mga kababayan. So, mas masakit ito. Mas masakit ito, mga kababayan, kasi yung aligasyon na yan, ni Aimee na addictus daw, si PBBM, si Lisa at si Sandro, inalok pa nga daw yung anak niyang gumaganon-ganon. Yung anak niyang gobernador, gumaganon-ganon. Inalok pa daw ni Sandro. Mga kababayan, katotoo lang, gusto ko lang gusto ko lang tawag dito i-explain sa inyo yung usaping droga-droga na yan, yung usaping shabu-shabu na yan. Immune na ang tao diyan. Noon pa yan, nung si Duterte ay malakas pa at hindi pa nagtatanga-tangahan, hindi pa nag-uulya-ulyaninan. Sinabi na ni Digong niya noon na meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon. Sanay na ang tao dyan. Kasi napakaraming nanawagan na magpa-hair follicle test, naglabas na ng drug test result si PBBM at mismong si Vic Rodriguez, sinagot na yan. Si PBBM ang kauna-unahang politisyan na tumakbong presidente na unang nag-submit ng kanyang drug test result. So, negatibo siya sa lahat. Cocaine, shabu, marijuana, negative. Diba? Mga kababayan. Kaya, sa totoo lang mga kababayan, hindi na po nagtaka ang taong bayan doon sa pasabog ni Aimee at ni Sara. Kaya nga yung balibalita na si Sara daw mga kababayan ay naghanda na, ready to proclaim as a president, ngunit naudlot, hindi natuloy, palpak ang plano, walang naniniwala. Instead na magalit ang taong bayan, tinawanan pa si Aimee. Kasi bakit? Paano ba naman kasi ang laki-laki ng screen? Naalala nyo doon sa rally ng INC? Ang laki ng screen doon sa likod habang si Aimee nagsalita. Sabi ba naman niya, bata pa kami ni Bongbong. Ang pangit kasi. Instead na ang taong bayan, mga kababayan, ay magalit, natatawa. Kasi ang sabi,
Bata pa kami ni Bongbong. Lumaki kami sa ibang bansa. Ganun kasi. Ang laki ba naman ng monitor doon? Nakita nyo yung sa stage ng INC sa Luneta? Oh, dalawang malaking monitor tapos meron pa sa likod. Instead na magalit ang tao, natatawa. Oh, kaya hindi ka excite. Kaya itong si Lustay, 'di ba? Oo, natawa ang mga INC na nandoon. Instead na magalit ma-excite si Lustay na nandoon sa likod nagbabasa ng menu kasi ipoproklama na daw siya. Oo. Ang nangyari, wala. Galit. Iniwan si Aimee sa ere. Kinaladkad, hinila. Hinila, sinakay sa van. 'Di ba? Oo, galit na galit. Nakaano pa naman 'yon. Naka-prepare na, nakabarong na kasi ipoproklama na daw. Kasi pag magsalita daw si Aimee, susugod na daw ang mga Pilipino. Pumunta na daw sa Malacanang, ending. Walang nangyari. Ayun, mga kababayan. Kaya ngayon, eto na. Nagsalita na si PBBM, mas masakit ito. Mas masakit ito, mga kababayan, itong si ginawa ni PBBM doon sa pagbulgar ni Aimee. Pakinggan nyo. The lady that you see talking on TV is not my sister. Patay. And that view is shared by our cousins, our friends. And hindi siya yan. Hindi siya yan. Diba? So, that's why we worry. So we are... Diba? Rinig ninyo? The lady you saw on TV talking, she is not my sister. Sabi daw na reaksyon ng mga pinsan niya, mga kaibigan niya, at mga pamilya niya. Diba? So, ngayon, mga kababayan, mas masakit ito. Mas masakit ito na itanggi kang kapatid. Mas masakit ito na sabihin, the lady you saw on TV talking is not my sister. Patay. Diba? Kita ninyo, mga kababayan? Ayun. Nga. Ano ang sagot ni Baba ngayon? Nag-concede na si Boy Lighter, sabi ni Maria Vivierino. Diba? Actually, mga kababayan, sinabi ko nga sa inyo nung nakaraan pa naman natin tinapik niyan. Nag-concede na talaga si Boy Lighter. Sabi nga ni Boy Lighter, nakakapagod kasi mag-rally-rally tapos yung pinagtanggol mo na sa Jollibee. Tapos kayo nandun sa initan. Tapos kayo nakakasuhan, hindi man kayo tinutulungan. Tingnan nyo, nakaso siya, sedition, citing to sedition. Diba? Nung nakasuhan siya, tinulungan ba siya ni Sarah? Nga. Kaya sabi nga niya, kung meron mang mag-alok sa akin ngayon, mag-rally tayo, sasampalin ko ng kabilaan. Kita ninyo? Mga kababayan? Yun po yun, mga kababayan. Diyos ko, mga kababayan. So yun, mga kababayan, yun yung reaksyon ni PBBM. Na mismong si PBBM itinangging kapatid si Aimee. Nako, kita ninyo. Masakit yun. Masakit yun, mga kababayan, yung ipagsigawan mo na Marcos ka, pero ang haba ng baba mo, hindi kayo magkahawig. Diba? Masakit yung paasahin mo yung kapwa mo Ilocano at mag-iilocano ka, tapos kung idikit kayo magkakapatid, hindi kayo magkakamukha. Masakit yun, sa totoo lang. Idikit mo si Irene, si Aimee, si Bongbong, tignan mo, magkaiba hitsura nila. Maliban doon sa ampon, kasi kamukha talaga ni Aimee, yung ampon. May balibalita nga, mga kababayan, na sabi nga ni Francis Leo Marcos, yung ampon daw, anak daw yan ni Aimee sa pagkadalaga. Si Francis Leo Marcos may sabi niya na, hindi ako. Yan daw ang ampon ni Makoy. Anak daw yan ni Baba sa pagkadalaga. Magkahawig sila saan ka nakakita ampon, tas magkamukha? Sige nga. Imposible naman, mga kababayan, na inampon mo sa loob ng ilang taon magiging kahawig mo. Hindi, walang ganun, Anong klaseng genes yun? Kung ganun pala, mga kababayan, mag-ampon pala ako ngayon. Sa loob ng 30 years, magiging kamukha ko na. Aba, kakaiba yun. Ano yung mukha ko nang hahawa? Ano ako, sakit? Hindi ako maniniwala dun. Yun po yun, mga kababayan.
yung reaksyon ni PBBM. At bukod nga dyan mga kababayan, ito tingnan nyo si Winnie Munsod Winnie Munsod to Imelda Marcos. Ito mga kababayan tignan ninyo. Alam nyo, let's focus on your life. Starting from when you met Ferdinand Marcos. Alam nyo, Mrs. Marcos, you met him something like April 20, and then May 1, you got married. You, 11-day courtship. Sapagkat in 20 minutes, nung nakita niya ako, i-propose marriage. In 20 minutes. In 20 minutes. Ano ang sinabi, ano ang nagkumbinsi sa inyo? Because at that time, you had a boyfriend. You were Wala naman akong boyfriend. Maraming lumiligaw. Pero wala akong boyfriend. Boyfriend ka, narinig ko eh. Ha? Sinakpil. Isa lang yun. Isa. Diba? Okay. Well, anyway. Sabi ni Winnie Munsod, bago ano-ano ang napasok sa isipan mo na si Makoy agad ang pinakasalan mo at pinangasawa mo, marami ka namang boyfriend. Sabi ni Imelda, wala akong boyfriend. Pero sinabi ni Winnie Munsod, si ano? Sabi, isa lang yun. O, diba? Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, minsan, kailangan may proof ka kailangan hulihin mo Kasi pag hindi mo hulihin, magsisinungaling yan. So, continue. Ano ang nagkumbinsi sa inyo na siya ngayon? Because, I mean, there are 11 days. What did he say? Unang-una, sabi kong ganyan, nung sabi niya, 20 minutes after we met, sabi niya, if you will marry me right now, I'll marry you. Sabi ko, I don't know you from Adam. Sabi kong ganon. Sabi naman niya, this is love at first sight. Sabi ko, kalungkuhan yan, walang naglalove at first sight. Teka, sabi niya ganyan. Ever since I was a young boy, sabi niya, I had an image of a dream girl. Ganitong mukha, ganitong kilos, ganitong ugali. So, meron akong dream girl. Lahat ng mga girlfriend ko na dumadaan, hindi mag-match-match. Suddenly dumating ka. Pagdaan mo, perfect match. So, sabi niya ganyan, I love you all along since I was a child. My goodness. Naniwala naman ako. Naniwala kayo. What was the, ano yung kanyang argument that finally took Na- him sinabi? I was- Okay, Ayan, usapin nila yan kung paano sila nag-umpisa ni Makoy. Dito tayo mga kababayan, kung... With ito. his earning, and then he traded in gold. And I was waiting because Tom, Started trading on gold. yes. Dito tayo mga kababayan, kay Arsenio. Nako po, dito na nga, mga kababayan, Lacson. Ito. Alam nyo, hindi ba, ang dami-dami nagsasabi na si Amy is not Ferdinand's daughter. That she is Lacson's daughter because she looks like Lacson and you Patay. were his money. Then, no, I just want you to lay it to rest because you were married in May 1, 1954 and she was born in November 1955. So you were already married. What? I mean, ano kaya ang dahilan kung bakit hanggang ngayon sinasabi, naku si Ivy, anak ni Arsenio Lacson. Bakit Paano naman? nangyari yun? You never heard that? You never heard that, I there was talk? only saw Mr. Lacson twice in my life. Once, when there was a Miss Manila contest, Nanalo kayo? Hindi ba? Second hand. Kumuha si Lacson ng sila Amorsolo para beauty contest talaga. Lahat ng mga kandidato pinapili. Ako na. So, mga kababayan, noon pa man, usap-usapan na yan. So, paano nga daw nangyari na si Makoy, ang tatay ni Amy, bago lang daw sila nag-asawa, pagka November, pinanganak na si Amy. Ganito yan, nangyari mga kababayan. Ano ang sabi ni Winnie Munsod? May bali-balita. Ulitin ko Alam nyo, hindi ba, ang dami-daming nagsasabi na si Amy is not Ferdinand's daughter. That she is Lacson's daughter because she looks like Lacson and you were Ano his naman ang She looks Lacson? like Then, Lacson. no, I just want you to lay it to rest because you were married in May 1, 1954 and she was born in November 1955. So, So, kinasal daw si Imelda at si Makoy May 1,
1994. Ay, hindi. Ano yun? 1954. Kinasal. So, pinanganak si Aimee, November. So, paano nangyari yon? May, June, July, August, September, October, November. Eh di premature baby pala si Aimee. Kaya pala hugis. 7. Di ba? Ikinasal si McCoy at Imelda May 1985 o 1955. Ipinanganak si Aimee, 1954. Ipinanganak si Aimee November 1955. 1955 ba? Tsaka November 1955. May 1955 at saka November 1955. So kung pinanganak siya ikinasal si McCoy at si Imelda ng May, May, June, July, August, September, October, November. So 7 months lang siya. Ano yan, premature? Kaya pala hugis 7. Kaya pala hugis 7. Di ba? Ano ba? 1954, November 1954. Ikinasal, 1955 ipinanganak. Akala ko 1955, 1955. Eh di 7 months lang si Aimee, buha 7. Hugis 7. Naku po, premature. 1954 to 1955. Akala ko naman. Di ba? Mali ang dinig mo. Pero kung tutuusin mga kababayan kung tutuusin, parang premature nga talaga si Aimee. Bakit? Sa utak niya ngayon naging premature. Di ba? Ito mga kababayan. Alam nyo, hindi ba, ang dami-daming nagsasabi na si Aimee is not Ferdinand's daughter. That she is Lacson's daughter because she looks like Lacson and you were Ano naman ang Lacson? No, I just want you to lay it to rest because you were married in May 1, 1954 and she was born in November 1955. So you were already married. What? I mean, ano kaya ang dahilan kung bakit hanggang ngayon sinasabi, naku si Aimee, anak ni Arsenio Lacson. Bakit Paano naman? nangyari yun? You never heard that? Sa mga hindi po nakakaalam, noon pa yan pinag-uusapan usap-usapan na yan noon. Urban legend na yan. Lalo ngayon nadudugtungan pa. Kasi syempre ang imahinasyon ng tao nagbabago. Lalo ngayon sinabi pa ni PBBM, the lady you saw talking on TV is not my sister. Di ba? Diba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, chismosa talaga si Winnie Monson. Balitado na yan noong araw. Kaya nga, meron pa ngang isa, yung BBM daw, patay na daw, tapos clone na lang daw itong Bongbong ngayon, o clone na lang daw to. Tapos kasi ang pinagbasihan nila mga kababayan, di ba yung tinaga si Imelda dito, maraming taga. Naalala nyo yung tinaga-taga dito? Nagulat kayo na wala yung taga, naka-laser. Di ba? Naka-laser. Di ba? Ang dami niyang taga dito nung inakyat siya sa stage tapos initak-itak siya ni tapos hinuli yung nang iitak na nanaga. Di ba? Ngayon tignan niyo wala na siyang sugat dito. So magaling. Tapos may urban legend pa na si PBBM daw hindi na daw yan totoong bumbong. Ang totoong bumbong patay na daw doon sa Europa nung unang panahon, 'di ba? So, yun po yun mga kababayan, pati daliri ni Imelda. 'Di ba nataga 'yon? Pero ending nawala yung taga, kuminis yung balat. So, ngayon,